Another day, panibagong araw na naman tayo. Para sa video natin ngayong araw ay magpapalit tayo ng tubig sa aquarium ng ating mga krillings. At syempre, bago ang lahat, aalisin muna natin ang ating mga krillings at ililipat natin sila sa ibang lalagyan. At una ko na ngang inalis yung dalawang krilling na isineparate ko nung nakaraan. So bakit dalawa na sila? So yung isa na nasa maliit na lalagyan po ay inaaway ng malalaking krillings, kaya hiniwalay ko na ulit siya doon sa iba. Para mas maging safe at hindi na siya ibuli ng mas malalaki sa kanya. At dito makikita nyo, inaalis o inililipat na natin sila sa ibang lalagyan para malinis natin ang kanilang aquarium. Ito, kinukuha ko lang po yung mga tube kasi nandyan po sila sa loob ngayon dahil umaga at nagpapahinga sila. So ayan, pasensya na mga krilling sa aking pangaabala. At dito makikita nyo na kinuha na natin o nakuha na natin ng ibang tube para ilipat sa isang lalagyan. The struggle is real talaga sa part na to dahil yung aking air pump, nawawalan siya ng hangin kapag nasisagi. O di kaya naman nadi-disconnect, natatanggal po yung hose ng aking air pump, kaya madalas na inaayos yan ng aking asawa. At dahil dyan, dahan-dahan lang tayo para hindi natin gaanong magalaw yung hose ng ating air pump. At ito ilang tube na lang po ang ating kukuhanin bago ang ating mga isda. At dahil kompleto na dahan-dahan lang nating inalis ang ating mga krillings sa tube para tignan kung okay o safe lang sila after ko silang kuhanin sa kanilang aquarium. At chinek din natin kung kompleto na sila. So yung nakikita nyo ito sa maliit na aquarium natin at ito po sa lalagyan ko, yan po ang gagamitin nating tubig sa kanilang aquarium. At ito na rin ang aking mga isda na kinuha kasama ng mga crayfish. Yung tubig na nakita natin kanina sa aquarium at sa lalagyan ko, isang linggo na po nating inimbak yon para sa pagpapalit ng tubig. At ito naman po ang gagamitin natin para mas mapadali po ang pag-alis natin ng tubig sa ating aquarium. At ito yung malaking bilog, yun yung inilagay natin sa loob ng aquarium na i-drain. At itong may pump naman, ito yung gagamitin natin para mahigop po yung nandoon sa loob na tubig. So ganito po siya gamitin. So kung makikita nyo, napakadali, no? Talagang mas mapapadali ang gawain na i-drain yung tubig nung ganito po siya gamitin. Ayan. Tapos, syempre, ipapamtin po yung blue na nakita natin kanina para mas mapadali po yung paghigop ng tubig. At nang makatapos nga tayo, ay lilinisin na natin ang aquarium ng krillings. Yung sponge na nakita natin, wala akong ibang pinagagamitan yan kundi yung aquarium lang talaga nila at nag-ipon lang ulit ako ng panibagong tubig para kapag naglinis ulit tayo at nagpalit ng tubig ng krillings ay mas magiging safe sa kanila kung isang linggo pong naka-imbak ang tubig. At ito na ibabalik na natin ang kanilang mga tube kasi panigurado kapag binaba natin sila ay magtatago na agad sila sa kanilang hides. Ibinalik din natin ang kanilang mga water lettuce. Kung makikita nyo, konti na lang po yan. At kung mapapansin nyo din, may mga kagat po yung dahon ng ating water lettuce dahil kinakain din po yan ng ating mga krillings. Eto na ibababa na natin ng ating mga krillings. Inuna ko lang yung aking mga nakalagay po sa lalagyan. Ayan, dahan-dahan lang kasi baka mabigla sila sa pagbabago ng tubig. Kaya kailangan dahan-dahanin lang natin.
At ito naman po yung ating ibang railings, yung 7 railings natin na malayam nakakaikot sa loob ng aquarium. So ito sila ngayon, nilagay ko lang muna sila sa net at ilang minuto ko silang ibinabadyoan ng nasa net para pag pinakawalan natin, hindi sila gaanong mabigla lalo doon sa tubig na ipinalit natin. So ayan, so kung makikita niyo masigla naman sila at ito na. Ibinaba na natin sila at tinakpan ko lang po ng maliliit na bato yung lalagyan ng 2 railing na isineparate natin. Ayan, so ito naman yung isang maliit na railing na ibinubuli. So ayan, nandyan siya ngayon tatabi no? Isang railing na nag-molt. Diyan na nga nagtatapos ang ating video. Thank you for watching.